So mga kababayan, ito po ang ating gustong puntuhan. Una, ang 95% na mga produkto at mga goods na manggagaling sa Amerika na wala pong taripa, very unfair po yan. Hindi makatarungan. At yan po ay lugi, dihado ang ating economic and national interest. Doc Elmer Sadyang Abay from Jersey Shore University Medical Hospital, and si Ma'am Fair. We are not anti-Americans. We are not also anti-Donald Trump. Tayo po ay pumupuna doon sa makaisang panig, hindi patas at hindi po tumutugma sa pagiging magkaibigan na uri ng mga patakaran na gustong i-impose at ini-impose ng Amerika sa atin at hindi pumapalag si Bongbong Marcos Jr. Hindi po tama yon, sapagkat yung sa atin 19% ang ipapataw nila na taripa, yung effect ng US tariff shows how stupid our president and how greedy the policy of Trump. Thank you, Ziki, sa nagpadala ng message. Zerlin Maki pala. Okay. Malinaw po na ito ay dihado tayo. Sapagkat kung halos lahat ng produkto ng Amerika na papasok sa Pilipinas, zero tariff, ano na lang ang kikitain natin? Samantalang ang atin pong ini-export ay mga raw materials, mga non-finished products, like pinya, kape, mga asukal, mangga, saging, at mga lakas paggawa. Durian, ganyan. Maliit pong kita niyan, papatawan pa ng 19% na taripa ng Amerika. Wala nang matitira sa atin. So malinaw na hindi tayo magiging competitive. Ang malala pa, bagamat zero tariff na sila sa atin, ay pinapakialaman pa ng American government policy ni Trump ang ating gustong gawing magkaroon din po tayo ng Foreign Trade Agreement or FTA sa iba pang mga bansa na mas may maunlad na mga offer of economic and investment benefits like China, Russia, Cuba, at mga bansa na hindi aligned sa Amerika ang kanilang economic and government policies. In short, kakompetensya ng Amerika. Pinapakialaman ito ng Estados Unidos. Makaisang panig nila na gusto na ipalusot itong US-Philippines Reciprocal Trade Agreement, which is actually an imposition on the part of American government na pakialaman po ang ating pang-ekonomiya at ang ating pangbansang kalagayan sa ating pagsusumikap na umunlad din ang ating ekonomiya. Itungag nga yan si Marcos, bangag na tanga pa. Grabe ka naman, Sofronia Caspe, Kitasol, brutal ka rin, pero we understand that kind of reaction from our viewers, sapagkat totoo naman po na parang naging ahente ng Estados Unidos si Marcos instead na tagapagprotekta siya ng interes ng taong bayan. So we understand that kind of reaction ng ating mga netizens, like Sofronia Caspi Kitason. Okay? Number 2, malinaw din po na napakalaki ng ibinibigay nating pabor at napakadelikado pa, sapagkat pumayag tayo na maging forward military base area tayo ng Amerika. Virtually, there are more than 10. Ang may sinasabi nga 12. May nagsasabi na 15 na ang EDCA site sa Pilipinas. Wala po kasing transparency ito, mga kababayan. They are not being open to discuss this in public. Hindi kagaya sa panahon ni Pangulong Duterte, I think 6 lang po ang pinayagan noon, nadatnanan niya yon sa panahon ni Noynoy Aquino. Hindi na niya pinadagdagan. Pero kay Marcos, umabot na daw ito ngayon ng 12. May nagsasabi ding 15. 12 or 15, napakalaki po ng ating risgo, sapagkat lahat ng ating mga military camps ay converted na as co-located na doon ang mga military equipment, forward deployment of the war technology ng Amerika. At hindi malinaw kung nagbabayad ito at dumaan ba ito sa pangsiguridad na evaluation. Kasi sa Northern Luzon, lumalabas po na mayroon silang US Typhoon missile system launchers, na pwedeng mag-launch ng tinatawag na Tomahawk cruise missile and mga subcontinental cruise missiles.
So kung mayroon kang launcher na tinatawag na Typhoon missile launchers, therefore mayroon kang missile na rin. Aanin mo ang missile launchers kung wala kang missiles, di ba? So yan po, hindi rin po dinidiscuss ni Marcos. Halos virtually and technically po, ang Pilipinas ay naging forward military base area na ng Amerika. And yet, sisingilin pa tayo ng 19%. Cheers! From New Zealand, nandun na sila Wawi Jones, Rosana Canilao-Pay, sila Cheche, at sila Hannah Bro. Kababakasyon lang po nila sa Pilipinas, mga kapamilya po to ni Ma'am, ni Mrs. Nilangging, kapatid po niya si Rosana Pay, at si Cheers ay asawa po ni Rosana Pay, no? Si Wawi Jones. At ang kanilang anak, si Hannah Bro at si Cheche. Okay? At thank you nakikinig dyan si Brother Wawi Jones. Cheers! So virtually and technically, ang Pilipinas po ay naging forward military base area ng Amerika. At hindi lang po forward military base area. Hindi lamang po mga tropa militar ng Amerika ang pwedeng maglabas-pasok sa Pilipinas anytime in the guise of so-called Visiting Forces Agreement. Pati na rin po ang EDCA ay pumapayag tayo na maglagak at mag-imbak ng mga kagamitang militar, kagamitang pangdigma, at mga kagamitang pangteknolohiya sa digmaan. Ang Amerika, like the way I am telling the public right now, na nandyan po sa Northern Luzon area ang Typhoon missile launcher system ng Amerika that is capable to launch Tomahawk cruise missile and other subcontinental missile capacity. Therefore, may missile na rin po dyan. At ito pa mga kababayan, hindi lamang mga war technology ang inilalagak sa mga military camps natin, no? Pati po ang pagsasagawa ng pinakamalaking production ng munisyon, mga bala at mga bomba po, gagawin na rin sa Subic, Zambales, no? Ang dating naval military base ng Amerika na pinalayas natin sila noon ng 1991 at umabot pa sa pagputok ng Mount Pinatubo na bulkan bago nila lubusang lisanin ang area ng Central Luzon, pati ang Clark military zone area na military base nila, mga kababayan. Ngayon, may dalawa pong kasunduan ng Pilipinas na dihadong-dihado tayo dahil tayo po ay pumapayag na maging military base area tayo at nagiging plataforma tayo ng military campaign ng Amerika sa rehiyon po ng Indo-Pacific. Ang isa po yung Visiting Forces Agreement at yung isa po yung tinatawag na EDCA or Enhanced Development Cooperation Agreement. Lahat ng ito ay mahuhulog po sa Executive Agreement sapagkat bagamat ito ay pinayagan ng ating Senado, hindi po nagkaroon ng counterpart affirmation or confirmation of vote sa US Senate. Therefore, ang anumang treaty na walang bilateral confirmation on the Senate ng kaakibat na bansa, and for that matter, ng Estados Unidos, hindi po makakatayo yan as an international treaty agreement. Dapat po nag-ratify din ang Senado ng Amerika, but hindi ang presidente lang po nila. So it follows na ang Visiting Forces Agreement at saka yung EDCA, Enhanced Development Cooperation Agreement, ay hindi po ito treaty in the strictest sense of what an international treaty is. Ito po ay executive agreement lang. Pero sa bahagi ng Pilipinas, pinaratify po natin ito sa Senado. Kaya po, ulitin ni Ka Eric, we are bringing the war closer to our doorstep by the making also of our very own government. Kasi si Marcos nga, hindi lamang niya ibinibenta at hindi lamang niya tinatalikuran ang ating pang-ekonomiya at pangbansang interes. Pati po ang pangbansang seguridad ng ating bayan ay kanya nang ipinagkanulo. We are the only country in Southeast Asia and for that matter in the entire Asia-Pacific region na ginagamit ng Amerika virtually ang buong teritoryo natin bilang forward military base nila. So kung yan po ay hindi pa sapat, bakit pa itutulak din ni Marcos na mag 95% of all US products and US goods po ay walang taripa? Luging-lugi tayo at tayo ay binibitbit, ibinubulid
at itinutulak ng Amerika na maging a major platform for its proxy war against China and possibly including Soviet or Russia dito sa bahagi ng Indo-Pacific area. Nakakabahala po ito. Kaya yan po ang mga ulat balita na hindi masyadong nabibigyan ng pagdidiscuss o pagpapaliwanag sa mainstream media. Okay? Pangalawa po, puntahan natin itong tungkol sa flood control. No? Bagamat maganda naman ang ilang reaksyon ng mga taong bayan doon sa sinabi ni Marcos na mahiya daw ang mga politiko o mga nag-i-involve sa pandaraya ng flood control, pero mas overwhelming po ang pagkagalit ng taong bayan. Because in the first place, si Marcos po ang nangungonsinti. Si Marcos po ang pumapayag na maging ganon ang kalagayan ng ating mga proyektong pang-infrastruktura, lalo na po ang flood control project, sapagkat alam naman po niya na ang kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos at mga aliporis po nila ang mga nangungontrata nitong mga proyektong ito. Kaya hindi po pwede mag-naive si Marcos na para wala siyang alam, napaka-inosente niya. Hindi po kapanipaniwala yon, sapagkat ang napakalaking bulto ng mga flood control projects, mantakin po ninyo mga kababayan, it runs between 600 to 700 billion pesos every year. So kung 3 taon na po ang nakakalipas, mahigit kumulang 3 trilyon na pesos ang ibinuhos at sinayang na pera po ng taong bayan sa walang katuturan at walang hindi napakinabangan na mga flood control projects, maliban po na ito ay ninanakaw ng mga korap, na mga buaya at mga magnanakaw na mga politiko. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.